Alright, gentlemen, ito na yung penultimate episode natin. We just remember, we have a president. Ano pangalan niya? Yan, Ferdinand Marcos Jr. At meron pala siyang slate. Meron pala siyang slate. So kasama natin ngayon, isa sa karibal ng slate na yan, si senatorial candidate Mark Gamboa, otherwise known as SMG, San Miguel Group. And huwag mo kalimutan, Richard, huwag mo kalimutan, may nabakanteng slot sa administration slate. Yun, kasi si I&E. Kasi si I&E wants to go on her own. Baka opening yan para kay Mark. No, Mark, make your case. Make your case for that. Tinanong ko si Ping Lacson kanina. Tinanong ko si Ping Lacson kanina. Sabi ko, Senator Ping, nabawasan kayo ng isang slot. Ano bang planong gawin dyan ng administration? Sabi niya, alam mo naman, independent ako. Hindi ako kasama dyan sa mga decision maker. Kaya ayoko maging presumptuous kung anong gagawin dyan sa vacant slot na yan. Ang sabi ko kasi, yan ba ay pananatiliing bakante? Parang dahil Marcos pa rin yung umalis, kahit umalis, ay ayaw nilang mapasama. So, pwede nilang iwanang bakante yan. In a way, parang guest candidate pa rin. No? Ikalawa, ay dahil in your face yung ginawa ni Amy, no? Sinampal lalo yung kanyang kapatid at yung mga demonyo na pumapaligid sa kanyang kapatid. Baka punuan yan, baka lagyan yan, no? At baka mabuhay uli yung sinasabi ni Trillanes na negotiations niya for Kiko, no? Unless si Mark yung pupuno diyan. Wala nang chance si Kiko. Mark, ito na yung chance. Doc Willie na lang. Doc Willie na lang. Makakatulong kay Doc Willie 'yon. I and me ay wala na sa eksena, so tanong ko to, Mark. Isang tanong ko, Mark. Yes, sir. Bakit paano si Doc Willie kasi identified kay Isko? Kung merong hindrance para maipasok si Doc Willie, yung link niya kay Isko. Bakit hindi ganoon? Ba't walang amor ang administrasyon kay Isko? I would disagree. I would disagree with that ayun. Hanggang doon lang yung kaya ko sabihin. pero I would disagree na walang Thank you very much for that question. Hindi magiging hindrance. Thank you. Thank you. That was a question. Mark naman. Mark, make your case para isama ka na dyan sa slate ni BBM. We're giving you a chance. Ito na, Mark. Time to shine. Na-stress na si Mark. Pinawisan. Wag natin gawin. Huwag mo na ipahamak. Ayan, pinawisan. Talagang nagugas. Huwag mo na ipahamak. Huwag ka na sumama doon sa intragero na Edo Montanas. Sige, ganito, Mark. Kasi, Mark, context lang nun. Nung unang lumabas yung pangalan ni Isko sa Senate slate ng admin, yung mga nakausap ko, at ito hindi mga hindi mga house show, ito ay mga kasama doon sa decision makers. Ang sabi na ang kanilang reaction, hindi team player. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng hindi team player, no? Yun yung Karen. No? That was nung pinag-uusapan pa kung pwede si Isko sa Senate slate. Tapos syempre ngayon, medyo kalaban niya yung lakas sa NUCD sa Manila, nakadagdag din. Ito na lang, Mark. I'll give you a chance to shine. Okay, ganito na lang. Sabi ni Lacuna, betrayed daw siya kay Isko. Bakit hindi sa tingin mo? Obviously, sinabi ko bakit hindi. Alam ko yung side mo. Bakit hindi betrayed si Lacuna? Si Hani Lacuna. Kasi sinabi niya, di ba, very openly, na betrayed daw siya ni Isko. I think she used those terms publicly na. Just... it's a he said, she said. Kumbaga, hindi naman natin malalaman talaga kung ano yung exact words, kung paano sinabi sa kanila, kung paano After naman niyang matalo, nag-retire naman talaga tong si Isko. Umalis lang siya out of retirement. Yun. Ang punto naman niya, yung hiling ng mga Manileño, yung lumalapit sa kanya, and nakikita din naman doon sa mga early surveys, na siya yung gusto talaga ng mga taga Manila to serve sa city. Diba? Pero, ayun, mahirap na mahirap ng ang sinasabi naman din syempre na kung hindi naman magiging mayor si Hani Lacuna, kung hindi dahil kay Yorme. If he didn't pave the way for Mayora Hani to during the last election, hindi din siya magiging mayor. So may mga ganung back and forth. Pero ang bottom line dito, yung hindi naman pwedeng yung will of the people
dahil lang sa pinagsamahan, dahil lang sa utang na loob, 'di ba? So at the end of the day, let the people choose kung sino yung gusto nilang mag-lead sa Manila. Sir Ronald, is this Mark? Okay, wag natin pahirapan si Senator Mark. Meron pa siya sariling campaign. Ronald, okay, let's be fair. If the argument is let the people decide at the end of the day, was there a way to do this properly? So siguro this is the reflection of lack of party system, di ba? In a legit party system, mga ganitong problema ay ina-address internally. Sabi ng party, I think we think for the next elections, you are better to run. Thank you for your service, but I think Honey, maybe you want to sit this back. Ganun ba? Ronald, in a mature democracy, how this case would have been handled? Ibang multi-version yung sinasabi mo. Ibang multi-version no? Ngayon, medyo hindi mangyayari yon, at least not for a generation, no? Kaya halimbawa, magkasama sila dati ng partido at dahil sa nangyari, lumipat ng partido almost overnight. Parang nagpalit lang ng t-shirt. Parang si Ega Erice, nung tinanggap si Trillanes sa Action Demokratiko, siya yung umalis sa Action Demokratiko, lumipat ng Liberal Party. So, ganun ka cynical yung ating party system at yung mga political relationships katulad niyan, no? Yung tanong mo is highly theoretical and hypothetical and multiverse. Realistic. dahil alternative universe. Yeah. Alternative universe siya. Kaya yun yung kan. Although nung nakausap ko si Congressman Chua, ang sabi niya ay, sabi nga ni Mark, he said, she said, sabi niya, wala namang naging pag-uusap, no? Parang sinabihan na lang sila, natatakbo na. Parang ganon. No? Yun ang paliwanag nung ni Congressman Chua na kakampi ni Hani Lacuna, no? Nung nagkita kami sa isang guesting a month ago, no? Sabi ko, kamusta na diyan? Nag-usap na ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman nag-usap at mukhang hindi mag-uusap. Yun ang sabi niya. Ito Mark, si Versosa naman, anong may charity event yun na pina-flex niya lahat ng mga Lamborghini niya at saka yung mga pyramid level wealth niya. Si Richard nagsabi baka iba siya ako ng mga supporters ni SB. Nandun ba si Rian? Ako tanong ko lang, Mark, nandun ba si Rian Ramos? Siyempre. Si Rian napaka yan. She's a fine young woman. Kapag ganyan topic. Wala akong pakialam sa Lamborghini. In fairness kay Sam Versosa, magaling siyang gumamit ng social media tsaka sa media coverage. Kung magre-reflect yan sa baba, sa Manila, sa local level, ibang usapan yun. So, tignan natin. Sorry, I meant multi-level marketing. Sorry, I'm sorry. I mean, it's like I used the wrong term. Multi-level marketing master. Okay, sorry po. Anong charity event niya? Kailangan ba ilagay mo yung Lamborghinis mo habang may charity event ka ba? Ganun ba, Ronald? Bebenta yun. Bebenta niya yung mga Lamborghini niya? O pagpagawa daw ng mga healthcare Baray! Ronald, ikaw kung may Lamborghini ka, gagawin mo ba yan, Ronald? Papamigay mo lang para lang mag-raise ng charity. Una, imposibleng magka-Lamborghini ako. Pero kung sa alternative universe ay magkaroon ako ng Lamborghini, ba't pa ako bumili ng Lamborghini kung hindi ko ipagyayabang? No? Ba't ka pa bumili? Kung itatago mo lang, no, di ba? Dapat flaunt your wealth. Dahil sa mga mahihirap, no, hindi automatically negative 'yon. Para sa iba, aspirational. Power. No? Yeah. So hindi siya necessarily negative. Sa atin lang mga ABC na 2% ng botante, concern 'yan, Richard. Lalo na ikaw nasa A ka. Ako nasa bandang border ng C at saka D, no? Basta hindi tayo ka-level ni Senador. Tayo lang may concern dyan. Going back. Unfortunately. Ako hindi ko gagawin sa Lamborghini yan kasi mahilig ako sa Ferrari. I'm just kidding. Yeah. Going back to this, si Duque na naman maging topic natin kung Ferrari. Last part. Pag-usapan naman natin ng konting iba. Anton Lagdameo.
ay hindi yata cabinet ang tinitignan, Sir Ronald. Mukhang Makati ang tinitignan ngayon. He might end out the reign of the Binies. What do you think about that, Sir Ronald? I doubt it. I doubt it. Mukhang cabinet ang kanyang. Mukhang nasa shortlist siya doon sa isa. Yung magandang cabinet na mawala. Dahil may pansya, basta may kilala ko si Anton. Hindi naman siya ganun ka-sharp, pero hindi rin naman siya ganun kabobo, no? Grabe ka naman. Hard enough to see the lechon. Like, malapit na tayo. Kaya baka mas safe siya dun sa isang kwan dahil dalawa lang sila sa shortlist. Wow, dalawa na lang. Okay, i-Echosera mo na lang yung isa. May kwento din ako, Richard, about sa Taguig. Dito ba o next episode na lang? Ano, no? Ito na yan, final episode natin kasi kailangan umalis si Sir Ronald. Oo. Sige, meron akong update. Kasi mukhang ano mukhang there's a chance na hindi lang there's a chance mukhang matutuloy pa rin talaga yung laban ng Cayetano versus Cayetano. Sa Taguig in a different form. Kasi a few days ago, nagsabi si Lino, si former Mayor Lino Cayetano, na he won't be running for mayor. Tas kahapon ata, nagsalita din siya ulit that he will be running for congressman and will be supporting itong si Mayora Lani. Yon, with the hopes na he is trying to amend bridges doon sa kay Kuya Alan niya. Kasi it seems na yung Kuya Alan niya yung is the one na calling the shots and all na ganun. Pero ang nakakagulat, 'di ba? Instead na i-endorso nitong grupo nila Alan at nila Mayora Lani, itong si Lino, mukhang kumbaga yung kalaban niya, yung tao nila doon, yun ang ilalaban kay Lino, bubuhusan nila at talagang they would go all out doon sa tao nila na ilalaban dito kay Lino. Instead of patrasin na lang yung tao nila and let Lino have the Congress seat, walang gulo. Kumbaga, lahat sa Taguig. Kasi si Lino pinaatras na yan Noong 2022, he was supposed to have second term as mayor. Kinausap siya na pinaatras na lang, hindi din run. Nung when he wanted to go back as mayor, baka after ng first term ni Lani, pwede siyang bumalik. Sinabihan yata siya ni Alan, hindi, 3 term si Lani. Ngayong ito na, gusto na niya to serve as a congressman, instead of endorsing him at suportahan para bati-bati na lahat. Wala na problema yung mga Cayetano, bati-bati na lahat. They want to kick Lino out of Taguig politics. So kung ganun din naman, what's the point of magbati-bati? So baka mag-mayor pa rin si Lino. So merong ganong situation na ganun din naman, aawayin nyo na din naman ako, sisiraan nyo na din ako, bubuhusan nyo na ako ng resources para matalo ako. So bakit pa congressman tatakbuhin ko? Mag-mayor na lang ako. So either way, mukhang lalaki at lalaki pa itong issue ng Cayetano versus Cayetano sa Taguig. Kung nag-extend na ng kamay si Lino para win-win solution, yung kanyang papalitan na congressman pwede namang party list or ibang So kaso yun nga, mukhang maglalaban talaga. It's Lino and Kuya Alan, yung Kuya Alan niya, Senator Alan. So yun ang sa Taguig. So umiinit. It's an ongoing situation now. Mark, we discussed this 4 months ago, di ba, Ronald? Etong mag-away kapatid, di ba? So we saw this coming. So what we saw coming for politics. May 3 factors na nagpa-atras kay Lino, no? Una ay yung mga surveys. Mukhang mababa siya sa ratings for mayor, no? Mismo sa kanilang internal survey. Ikalawa ay kinausap siya ng mga kamag-anak, especially the mother, no? Para mag-back down, no? Ikatlo, may pinadalang emissary sila Alan para mag-offer na tumakbo ka na lang as Congress, no? Whether yung offer ay kasama doon yung wala siyang kalaban, hindi ko sigurado, no? Pero yung emissary na kumausap sa kanya, yun ang suggestion.
na Alam ko mag-con ka yun. na lang. Mag-congress ka na lang, no? Pero parang hindi kasama dun sa negotiations na yon, sa offer na yon, na wala siyang makakalaban, no? Ngayon, ako, inaasahan ko na bubuhusan yung kalaban niya para to punish him. No? To punish Lino na bakit ka nag-isip na lumaban. No? So, at para in the future, hindi ka na makahirit. Dahil baka kasi in the future, kung siya ay mananalo as congressman, baka later on mag-aspire siya for mayor. Lalo na may mga kasama siya na hindi naman mga pushover. Yung Zamora, yung Binay, at yung Tinga. So, yun kaya delikadong factor sa Silino. Yun yung at ang registration nila, halimbawa, yung Zamora na kongresista, tapos yung Zamora na tatakbong konsehal, tapos si Lino, etc. Lahat sila ay nag-file as Lakas NUCD. Si Serafica, nalalaban kay Lani, ang kanya Partido Federal. Tapos si Lani, tsaka yung slate niya, nasyonalista. So walang alyansa ng Bagong Pilipinas sa Taguig. No, yung ruling coalition. Ano ko lang, Sir Ronald, meron akong ano dun sa story na yun eh. Yung emisaryo na sinabihan si Lino na tumakbo ka na lang congressman. Tumakbo ka na lang congressman, pero doon sa distrito ni Pami Zamora. So yun yung na very close kay Lino, at yun na nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng gap palalo eh, kasi inaaway ng mga kayataan nila Lani itong si Pam. To close si Lino kay Pami. Ang hindi nila nakita kaagad na itong si Lino pala ay nakarehistro na doon sa kabilang distrito. So hindi nila siguro. Medyo duda ako ron na Mark. Dahil yung emissary, alam niya na 100% hindi lalabanan ni Lino si Zamora, no? 100%. At yung emisaryo ay malapit din sa mga Zamora. Kaya hindi siya magdadala ng ganong klaseng offer. Yun yung alam ko, yun yung alam ko, no? Dahil yung emissary ay 100% alam niya hindi lalabanan ni Lino si Pam, no? Yun yung kwan. Lalo na very close siya kay Ronnie Zamora, no? Very close siya. Para niyang tatayan eh, no? Kaya yun yung isa. At ikalawa, yung emissary mismo ay malapit sa mga Zamora. No? Kaya medyo mahihirapang gumawa ng ganong offer. Nalabanan niya Pero ako naman ang narinig ko, ang offer dun sa kampo ng City Hall, ang labanan niya is si Zamora. Hindi yung kabila. Kasi kung yung kabila, tao ni Alan yun eh. So madaling ilipat or ibang patakbuhin. Pero anyway, yun na nga. So mainit pa rin yung laban. Volatile pa rin yung situation sa Taguig. Sa survey nila para mababa rin si Lino. So yun yung isang factor. Last point dun sa siyempre mahalaga rin yung nanay. Last lang quickly talk about Senator Trillanes. Pero maraming mga areas na ganyan halimbawa Mark at saka Richard. Halimbawa sa Basilan, yung kaibigan natin si Mujib, ang kalaban niya ay yung anak ng kanyang kapatid, no? For governor. At medyo bloody. Medyo nagbabakbakan na sa ground, At alam mo naman sa Basilan, lahat ng tao may armas. Bata, matanda, lalaki, babae, no? Kristiyano, Muslim, Yakan, no? Yun yung delicate diyan eh. Kaya medyo halimbawa yan ng politika natin, mga magkakamag-anak ang maglalaban sa maraming areas sa Pilipinas. Last point lang kay Senator Trillanes. So ito na yung bakbakan sa Caloocan is official with both sides. Not Trillanes yet, no? Kanina yung Magdalo, and then of course ang mga the Caloocan ruling family has also officially filed their certificate of candidacy. So yung mayor and vice mayor Caloocan both are running for re-election right now. Mark, kamusta yung the situation there in Caloocan? Ayun. So inintay na lang ang pagpa-file ng candidacy ni former Senator Sonny Trillanes at yung kanyang running mate si former Councilor PJ Malonzo.
Ayan, yun na lang hinihintay. Talagang bakbakan na. Meron pang mga last minute na baka madagdag sa ganitong konsehal, sa ganitong ano. I think ang nagiging issue sa Caloocan nga, yung isang konsehal na incumbent ni Trillanes ay pinag-iinitan sa City Hall. So yun yung isang medyo mainit na issue doon ngayon. Tapos nag-convention yung side ng mga malapitan the other week. Binabanata na din itong si Trillanes. So mukhang magiging mainit talaga yung ano, yung bakbakan. Si Trillanes naman dinadaan sa sipag. Talagang suyod ng suyod sa lahat ng sulok nung Caloocan. And iba talaga yung laban pag local eh. So, yan, yung natin. May latest survey ka, Mark, sa Caloocan? Meron ba latest survey? Ano yung mga... Kasi yung huli kong na ano, nasa mga 33 si Trillanes. Tapos yung kabilang side yata mga basta mga sa 33. Pero nung huli pa yata, tumaas pa ata. So medyo pataas naman yung trend. Ang tanong lang, kaya bang ituloy-tuloy na umabot sa point na magtatabla sila? So competitive ito, Mark. Kasi yung competitive. Was just a long shot. Mga around that number. Nakalimutan ko yung exact number pero mga nasa mga 1/3 ng botante ang kay Trillanes. So mali yung sinasabi ni Egay Erice na less than 15 si Trillanes tapos 80 plus si Malapitan. Baka nung nagsisimula. Nung nagsisimulang si Trillanes. Pero kasi nag-declare na, umiikot na, nagpapakilala na. So, yung huling nakita ko, mga nasa 1/3 pataas. Ikaw, Ronald, realistically, how do you think Trillanes could turn this around? I mean, Vico Sota had the Itbulaga effect and he was already a councilor there. Kanina pinanood ko yung Malapitan mayor when ang point niya is all due respect to Trillanes. I like that there's competition, but ako yung lumaki dito. Essentially, I know how to run this city, implying or more than implying that Trillanes is really an outsider. Hindi naman talaga siya lumaki dito. He doesn't know how things are gonna run. So, Ronald, if you're Trillanes, what is your strategy? Are you also your national connections? Maybe even... Well, si Trillanes, dati lang disruptor yan eh. No? Hindi lang doon sa kanyang pag-launch ng coup against GMA. Nung tumakbo siya for the Senate, no, ay kahit yung opposition slate noon, nakasama ako, hindi inaasahan na mananalo siya. No? Walang umaasa na mananalo siya except si Sani, no? Pero nung nagtagumpay yung negative campaign labang kay Angara Soto Oreta, yung ASO campaign, ay lumaki yung chance ni Trillanes at eventually nakapasok siya beyond the expectation. So medyo disruptor naman talaga siya. Ngayon, meron din tayo nakikitang mga anecdotally na mga successful na disruptor on the local. Although mas mahirap maging disruptive sa local dahil yung retail or market vote sa local ay mas maliit sa national. Sa local ay halos pantay o baka mas malaki pa yung usapin ng makinarya, yung mga ward leaders, di ba? Kaya yung mga pangyayari katulad ng kay Vico Soto, kay Kakabagaw are very rare. Hindi siya norm, no? Kaya medyo uphill pa rin talaga sa local yung isang disruptor. But it can happen. It can be done. At hindi naman totally disruption lang yung plano ni Trillanes sa Caloocan. Meron namang sumusuporta sa kanya from the administration, no? Hindi naman siya opposition, no? At definitely hindi siya Duterte, no? Kaya meron din siyang aasahan in terms of machinery at saka resources kahit papaano, no? Ang problema lang niya, yung kalaban niya ay administration din, no? Yung kalaban niya ay Marcos din, lalo na nung nakaraang eleksyon. So yun yung magiging balancing act diyan. Dahil ayaw din naman ng administration na openly makita na nilalabanan nila yung tumaya sa kanila last elections sa Caloocan. So ang pwede nilang gawin diyan, zona libre. Ibig sabihin wala silang itataas yung kamay. Paano? Ang usapin diyan, saan pupunta yung administration slate? Kay Malapitan o kay Trillanes? Di ba? Yan yung magiging problema dyan eh. Siyempre, sasama naman ang loob ni Trillanes kung hindi sa kanya pupunta. Sasama rin yung loob ng mga Malapitan kung hindi sa kanila pupunta. Isa sa pinakamalalaking syudad
ang Caloocan, no? Halos 2 million yan eh, no? So ayaw din nila ma-antagonize yan. Kung sakaling magkakaroon ng mga destabilization plot laban sa kanila after the election, ayaw nilang ma-isolate yung mga mahalagang syudad katulad ng Caloocan. So ganun yung balancing act ng gobyerno. Kaya pwede nilang gawin, if I were them, zona libre. Walang pupuntahan yung admin slate. Or kung pupunta man, pareho. Mark, I'll just say something. Mark, were you implying ganun din sa Manila? Next summit, great people, amazing people, wonderful people. Mark, you don't need to answer it. Kami Di ba, Ronald, nakita mo what I did there? Thank you so much. Maraming salamat. Great people. On that note, huwag natin ang door. Mark Gambos. Mark, anong number ka? Anong number ka sa balota? Ay, wala pa, no? Wala pa, no? Hindi ko pa nga alam kung matatanggap ako ng COMELEC. Kasi nga independent ako. So you need a party, you need people, you need money. What do you need? You need to prove na you could launch a nationwide campaign. Otherwise, may nuisance candidate ka. Oo. Siguro baka kakausapin pa nila ako or ano. Kung sakaling if they have questions siguro baka pwede nila akong tanongin. May process pa yan. May process pa yan. So good luck to you, bro, building on that logistics. Thank you. Good luck. We're more than happy to. Gusto mo itaas ko yung kamay mo, tataas ko, Mark. Kaso hindi ko lang sigurado kung makakadagdag ng boto. Baka yung point 1. Oh. Baka makabawas sa dami ng galit sa akin tsaka mga kaaway ko. Mark. Interest namin ni Ronald. Ako, I just say things on Twitter and all, pero mabait ako in person. Si Ronald, masamang tao talaga yan. Paras kami, galit sa amin dalawa. Nangahampas ako ng bangko eh. Kanina may muntis natin sa papak mo eh. Walang shadow boxing. Pag may nakita ng bangko, hampasin mo kagad. shadow boxing. On that very violent note, thank you so much. Future presidential candidate Ronald Llamas and current senator SMG, aka Mark Gamboa, aka Models of Manila. Thank you very much, Mark, for those very honest and controversial statements. Joke lang. Talk to you soon, brother. Talk to you soon. Booyakasha! Booyakasha! Welcome everyone to the most controversial podcast in the country. Hindi lang most controversial, most talagang hyphenated, most aka most celebrated senator, hated na mga pink. Kasi tayo, pati yung kay Kaloy din, dami naman nagalit. Ba talaga? 2 days na sa Reddit na binabastos tayo. Anyway, speaking of Sir Ronald Llamas, kahit maraming galit sa atin, kahit galit yung mga pink sa atin, especially sa akin, advance happy birthday daw, sabi ng mga tao. Happy birthday. Ronald, salamat. To run for senador. Yung edad ko lang ang tumatanda. Yung aking puso ay laging bumabata. Wow. Yun. Yung puso lang yung bumabata. Wait lang. That was wrong. Like that song. Rewind. Okay. Balikan natin ito, guys. Pag-usapan natin. Ayan, pinagtatawanan speaking of the pinks, pinagtatawanan sila ng mga DDS. 3% na lang daw sila. 8 Inodoro, mga ganun. Mukhang ngayon, malapit na sila papunta dyan, di ba? Medyo lumilit ang base nila. In the previous episode, Mark talked about itong mass defections ng even vloggers. Mukhang sa dulo siguro Jonathan Morales na lang matitirang vlogger. So, meron din sila, di ba? BNJ or JNB. Ano ba yan? Buljak and Jonathan Morales. Okay. Sir Ronald, the surveys are interestingly, first of all, hindi tugma. Tignan mo yung SWS Pulse Asia. Wait lang. Magkakaiba. Paras pa na bansa ito. Parang wala at all. Medyo nakakapareha sila dun sa pagbaba ni Vice President Sara. Yes. Halos lahat pare-pareho. Di ba? Doon sila nagkakapareho, di ba? Pero pagdating sa Senate, magkakaiba.
Magkakaiba. Ang halos Erwin parehas naman lang. number 1. So Erwin is Oh, number 1. That's still oh. there in all surveys. Pero yung iba is kunyari si Binay and Villar are there in SWS. Yung iba, so okay, Yung, first of all, ano yung yung difference? Erwin at saka Ben Tulfo halos pareho. Maliban sa isang survey. Yung SWS. most surveys, parehas silang top 1, top 2, no? Doon lang sila sa isang survey na iba. Ang medyo malayo. Na halimbawa, doon sa isang survey, number 2 si Digong. Doon sa isang survey, number 11 si Digong, no? Pero medyo consistent na si Bato nasa dulo, number 12, no? Si Amy bumababa rin. Kaya delikado si Amy going into the election dahil hindi ka na makakakuha doon sa iba eh. No? So, ang mangyayari sa iyo ay dahil wala ka sa administration, no, ay yung machinery ng administration hindi mo magagamit, no, yung command votes. Ang inaasahan ni Amy ay dahil Marcos pa rin siya, makakakuha siya doon sa retail, sa market. Hindi siya sigurado ron, no? Dahil marami rin galit sa kanya ng mga pro-Marcos, no? Pero ang sigurado, dadalhin na siya wholeheartedly ng mga Duterte. Dati kasi, binabanatan siya ng mga Duterte dahil namamangka siya sa dalawang ilog. Binabanatan siya ni Panelo, binabanatan siya ni Baste, etc. Eh ngayon, hindi na siya babanatan dahil nandun na siya. No? Bagamat sabi niya, independent siya, wala naman naniniwalang independent siya. Kay Mark may maniniwala, kay Amy wala. No, siya ay independent, no? So, kaya yun yung sabi mo, Big R. Medyo sa Senate, medyo significant yung differences. Tinanong ko rin kay Ronnie Holmes siyang kagabi. Sabi ko, Ronnie, bakit magkaiba ito, no? Ang sabi niya, yung iba yung methods, no? Yung iba ay online, yung iba ay face to face, yung iba ay iba yung mga tanong, no? Yung iba ay ganito yung tanong, yung iba ganito. Yung iba ay talaga mga fly-by-night lang. Naghahanap buhay lang. Hindi na niya sinabi kung sino. Sa ibang fly-by-night, medyo mas maganda yung performance ng Pink. Pero pag-usapan, ano tingin mo, let's just talk about the 3 legit ones. No offense to the others. Okta, SWS, and Pulse Asia. So the consistent one is Erwin Tulfo is still on top. And the consistent one is also in Mia, hirap ang mga DDS. Especially kung hindi tatakbo si Digong. Halos wala kahit isa sa kanila ipapasok sa Senate. And 8-0 for DDS. Or kung darating ang ICC before the elections. Talagang yari talaga. Oo. Ikaw, Mark, we were talking about, di ba, let's be honest, Mark, I was a bit more skeptical about Basta. You were slightly a bit more optimistic about Basta. I agree naman with you na ang Vismin, you can never discount that or solid south. But Mark, are you surprised compared to, let's say, a year ago when we were talking about Basta as Plan B, how poorly Baste and even Pulong are doing in the surveys? And even Digong is not doing so good in the Senate surveys, assuming he's even in a position to run anymore for Senate. What's your thinking, Senador? Mangkaribal mo yan. Speaking of your karibals, Mark, now you're talking SMG na lang. Ayun. Crazy. Naapektuhan sila ng Kibuloy, Pogo, Quadcom, sunod-sunod barrage of information overload, pandiwata overload, na lahat ng mga kalokohan, idagdagon pa yung sa Duque, Parmali, ang daming nagsisilabasan ng mga kalokohan nung panahon nila. And siguro yan na nga yung umihila sa kanila pababa. Yan na yung, lalo na nung kainitan nung kay Kibuloy, and nalaman ng lahat ng yun. So, talagang tinatamaan talaga, naapektuhan talaga, nahihila talaga pababa. Pero sa akin, habang bumababa yung kampon nitong si Digong, okay? Ako, I am still medyo alarmed dun sa nakikita kong pagtaas naman dun sa side ni Sara. So, hindi ko sure kung gaano dadali ni Sara itong kampon ni Digong, yung mga nandyan. Pero ako sa akin, ayaw ko din maging masyadong kampante. Kasi nakikita ko sa social media. Although sa mga surveys, bumababa yung trust rating, bumababa yung pero kasi yung sa social media doon talaga expertise nila doon humahataw minsan yung sa social media unti-unti nagta-translate doon sa totoong buhay
yung momentum yung momentum yung tinitingnan ko eh. Kasi yung momentum ng mga kampo ni Digong pababa, kay Sara Duterte pataas. So it's just a matter of them Pero na kung paano Mark, nila i-harness yung kay pero Mark, Sara. saan tumataas si Sara? Paano lahat ng survey bumaba siya? No? Sa social media. Sa Hindi, social pero media, dapat I mean. yung pero dapat sa media umeepekto sa survey. Paano kung siya ay Oo. tumataas sa media, lalo na social media, dapat meron siyang reflection sa survey. Baka Halimbawa, hindi pa. Baka hindi pa. Baka nagsisimula pa lang tumaas yung... Kasi naalala ko lang 2016 kay Digong. Ganon din yung iniisip natin na pag sa media naman, parang hindi mo... Pero sa social media, palakas na ng palakas. Ng palakas hanggang nangyari sa toong iba buhay. yung kay Digong, yung kay Digong, sa baba siya, paakyat. Ito kasi mataas 90% pababa. Ito, sabay pataas na pababa, no? Medyo iba yung iba yung law of gravity na yan, ha? Kung sa next survey ay pababa pa rin si Sara, mahihirapan siya. It will become a trend, no? Kailangan mo lang kasi 2-3 survey para maging trend no? Kung sa 3 survey ay bumababa ka, it will become a trend. Yun ang problema niya dahil inaantay ko na lang itong Pulse Asia nung lumabas yung Pulse Asia na 10 points yung binaba niya, 60 siya. At hindi lang yun 10 points ang binaba niya sa D. Yung D, yung class D ang pinakamalaki. That's almost 80% of the voting population. Bumaba siya ng 10 Parang 10 points, 25% no? na lang siya sa NCR, no? Ang baba niya sa NCR ngayon, di ba? Si Sa Sara. NCR, 28% ang binaba niya, 28%. Sa Visayas, ang binaba niya 9%. Katulad ng 10% sa ibang survey or 15 sa Okta, no? Sa Luzon, 8%. Yan, expected 'yon. Pero yung Visayas, bumaba din. Sa lahat ng surveys bumaba ka, bailiwick niya 'yan No, bailiwick niya yung D, bailiwick niya ng Duterte, yung D and E, no? Tapos yung NCR, siyempre, doon pinakamarami ang botante. So yun yung kung ako si Sara, kakabahan ako, no? Dahil ngayon almost total na Dati kasi hinihintay ko na lang Pulse Ngayon lumabas na yung Pulse. So lahat ng surveys pababa siya at double digit. Hindi single digit yung baba niya, double digit, no? Hindi katulad ng pagbaba ko na margin of error. Tama naman yun na overall talagang pababa si Sara. Yung sa akin naman parang lang, word of caution lang kasi maaaring nakikita ko trend lang pero it could start from a trend So, kumaga siguro wag na lang magpakampante kung sino man yung nasa other side. Tama naman yun, no? Pero in one sense, parang nababawasan yung kanilang mga vloggers sa social media, di ba? Ibig na madagdagan, nababawasan. So, anong gagawin nila? Saan sila kukuha ng sa China? Ng pampondo? No? So, yun yung isang magiging problema nila. Yun yung isang problema nila. Mismo sa mga vloggers, mismo sa mga social media, nababawasan. Pero Mark, pag-usapan natin the other side. So you're saying if you're Sara right now, is TikTok helpful and does TikTok matter? Kasi wala pa tayong evidence na TikTok following necessarily translates. It's the only thing that matters ngayon for them. Doon lang sila talaga may movement. And hindi pa siya nagta-translate directly siguro sa na makikita mo siya sa labas ng surveys. Pero it can start from there So yun lang naman yung point ko. Pwedeng doon magsimula. Pero kung sa TikTok, kumbaga ramdam mo na yung nakikita mo na yung strategy nilang ginagawa. And doon lang talaga sila sumisipa. Yan, significant yan, yung TikTok dahil hawak yan ng China Kontrolado yan ng China. Tsaka Yun pa, kaya yun ang challenge Tsaka anti-Haydarian sa akin lang, siguro ang point ko lang is wag tulugan yung TikTok ng people from the other side. Kasi magiging battleground talaga yan. Ang problema lang sa TikTok, kung talagang gagamitin ng China yan, mahihirapan ka. Halimbawa, West Philippine Sea issue, talagang anti-West Philippine Sea ang TikTok, no? At saka anti-Haydarian. Okay lang sana yung anti-West Philippine Sea no? Yung anti-Haydarian talaga, binababa ng TikTok yan. May gusto pa akong idagdag na isang panibagong senatoriable na posibleng tignan din na baka umakyat din si Doc Willie Ong. Nagdeklara na siya ay tatakbo last Monday. Tomorrow, yung kanyang wife, si Dr. Lisa, will file on his behalf. And yung sympathy, of course, marami ng fans si Doc Willie. Nag-number 18 yan, the last time he ran for senator, walang gastos.
yung sympathy na he has right now because yung kanyang nilalabanan na sakit. So sa akin, nandyan din si Doc Willie. So isang possible pa yan na umakyat at pwedeng ikakain ng boto ng mga bumababa ng mga DBS. Sir Ronald, who else do you think is up for it? Absolutely, Mark, you're right, especially with the PhilHealth issue, with healthcare issue becoming important. I think si Doc also is a very strong position as a champion of universal healthcare. Sir Ronald, who else? Nabanggit ko si Willie Ong na kwan siya. Pwede siyang black swan dito dahil sa other elections din naman kasi hindi siya malayo. Meron nga election, mas mataas pa siya kay Mar Rojas at saka kay Jinggoy, no? For the Senate. So siya ay contender at hindi siya traditional. Hindi siya Ang problema lang, Mark, dahil sinabi niya for several weeks, sinabi niya na nasa bingit na siya ng kamatayan. Alam mo naman yung mga botante kung ayaw nila mag-Senate to, di ba? May sympathy, pero at the same time, ibibigay ba nila yung boto nila? Kaya baka kailangan sabihin ni Doc Willie Ong na, oy, hindi pa ako mamamatay. Di ba? Medyo bawiin niya ng konti. Para... Nakausap ko si... Ay, sorry. Nakausap ko si Doc Lisa nung isang araw. She expects, hopefully kung magtuloy-tuloy yung treatment, baka by December, nasa Pilipinas na around mga ganun, mga in a few months, nandito na si Doc, papagaling siya. Hopefully, by the time na campaign period, baka pwede na siyang lumabas-labas at pwede na siyang pumunta sa ibang mga campaign stops. Pero syempre, pagdasal natin na gumaling itong si Doc Willie. Good. Dagdag Big R, no? Tingin ko ngayon nagkakaroon ng chance si Bam at saka si Kiko, especially Kiko. Dahil hindi naman sila ang bomba yung nasa loob ng 12. Halimbawa, si Bato, no? Si Bato, si Aimee bumababa, no? Tapos si Abalos at saka si Francis Tolentino hindi tumataas, especially si Francis, no? So, may chance, nagkakaroon siya ng chance, especially si Kiko, dahil medyo stable yung kanyang numbers, no? Si Bam kinakailangan pa ng extra effort, no? Dahil medyo malayo siya. Pero si Kiko ay medyo lumalaki yung chance. Kung halimbawa, yung nasa administration slate o yung nasa 12 ay hihina. Tapos yung mga nasa bingit, nasa administration slate ay hindi papasok. Tapos yung nasa Duterte slate na ay humihina rin, especially si Bato, no? So or dinampot ng ICC. Oo, or dadamputin, medyo luluwag, no? Medyo luluwag. There's room talaga, There's a big room. Gusto ko dagdag, Richard, kay Senator Bam. Di ba nag-shoot sila ni VP Lenny nung isang araw, parang last day ng Checky Bam, because Chel will be running for party list na. Napansin ko si Senator Bam naka-pink. Kasi tinatanong natin di ba? Tinatanong natin, bakit hindi kaya nag-repeat si Senator Bam? Sayang, diba? Kasi yung energy ng pink movement Mark, is that stop there because I want that familia aspect. Mark, is that okay? That will be the next episode. So perfect segue yan. Pag-usapan natin is the pink movement back, and also pag-usapan natin yung ibang progressive groups, Akbayan with now Chel there, the Makabayan block, medyo may back and forth mga Trotskyite and Stalinist over the past few days. Nakita ni Ronald, Chusera ka Ronald. Sumabay naman ako. Isa pa rin naman. Habang inaaway ako sa pink and mga kaloy, sabi ko, diyan muna kayo, Trotsky muna tayo. Mag-debate tayo ng Trotsky. Ay, dami naman nagalit Thank you very much, Senador and Senator. Talaga tong RM natin, star-studded. Malapit tayo gawa ng sarili natin, Shogun Council. Thank you very much, guys. Okay, guys, eto na. Isa pa episode. Maganda-ganda ng usapan natin together with Senator Ronald Llamas and Senador Mark Gamboa. Thank you very much. Welcome to our Shogun Council. Gentlemen, pag-usapan natin, is the pink back? So Mark, habang 4 a.m., I was updating on conflicts around the world. May ping ng ping sa Facebook ko. Ayan. Speaking of, so, di ba last week ko pa tinanong, actually even you raised, di ba? Ba't hindi nagpipink? Mga Kibam, Chikibam, mga ganun. It's supposed to be not only Lenny, but the whole, essentially the whole, the universe. The whole group. Liberals. Yeah, the whole group, right? Can you tell me about that, Mark?
Yun, yung time na in-interview natin si Senator Bam sa podcast, after the show, kasi we talked about Ninoy, di ba? I got the chance to ask him. Tanong ko, Sen, bakit nga ba walang nakapink sa inyo? So, I remember, sinabi niya, kumbaga, as we move along during the campaign, hopefully, makasama sila. So, di ba? So, naisip ko, sino kaya yung sila? Pero yun na nga, no sa shoot with Lenny, I was really pleasantly surprised to see na nakakulay pink itong si Senator Bam. Hopefully, yung naging spirit ng kakamping movement, yung energy and yung enthusiasm ng mga volunteers and mga mapasa dito kila Senator Bam, Senator Kiko, yung kapamilya factor pa yung yung showbiz factor pa maidagdag dito sa campaign nila. Of course, kay Senator Kiko, I always say, ilabas lang niya si Donnie Pangilinan, tapos na yung laban. Pero when you add all of that, plus Lenny, plus Risa, lahat ng mga and who knows, baka itong si Chris Aquino, if she gets better, di ba? So, pag idagdag mo lahat yan, may fighting chance itong si Senator Bam at si Senator Kiko. And ito pa lang parati ko lang sinasabi, okay na doon sa pink Pero kailangan din nilang kumuha ng part from the bumoto sa Uniteam. From the admin side. Hindi yung mga DDS. Hindi talaga sila boboto ng mga DDS. Pero from the admin side. Kasi yung mga admin side natutuwa na kay Senator Risa Doon naman yung nakakalo Kung natutuwa sila kay Senator Risa, baka they might give Bam or Kiko a chance. Enemy of my enemies, my friend. Sir Ronald, ikaw, where do you see the pink movement going in other opposition groups? Pwede ba magkaroon ng, okay, sige, wala na yung grand coalition ni Trillanes, pero yung mga loyalists na sobrang galit sa mga DDS, do you think that some of them could be won over? The enemy of my enemies, my friend kind of thing? Well, una ay inuulit ko, hindi insignificant yung nakuha ni Lenny last election. Especially yung quality ng volunteerism, ng mga participation sa mga rallies, etc. No? So hindi ang inuulit ko, ang problema ay kung yan sana ay na-harness, na-consolidate, no? Kahit hindi yung totality ng pink wave, just a part of the wave. Kung yan ay na-harness at nawasak yung Uniteam, it could have been much more significant now. It could have been the Senate slate to beat, no? Kung na-consolidate yan, lalo na nawasak yung Uniteam, no? Pero hindi nagawa. Ngayon, lagi natin sinasabi nitong past few months na sana ay kahit medyo nagka-problema doon sa pag-harness ng pink wave immediately after the 2022 election, ay baka meron pa namang natitira na dormant, no? Bagamat may mga na-frustrate, may mga na disenchanted, no? Merong mga nalungkot, may PTSD pa nga, no? Ay baka meron pang significant na natitira. Kaya ang suggestion natin, yung tatlong Maria ang mag-harness niyan. Tatlong Maria na hindi tatakbo for the Senate, pero pwedeng ipasa yung kanilang political capital dun sa mga tatakbo. Diba? Medyo nabawasan ng isa dahil si Laila magfo-focus sa party list. No? Si Lenny naman, sigurado yan sa Naga. No? So hindi na masyadong kailangan ng major effort sa Naga. So may oras siya for national. So kung si Risa at saka si Lenny ay ngayon ay susubuking gamitin yung kanilang political capital, buhayin yung dormant remnants ng pink wave at ipasa yan dito kay Kiko at saka kay Bam, lalo na kung humihina yung Duterte Senate part yung ganung klaseng formula, no? Yung ganung klaseng formula. So meron kang positive campaign, si Lenny at saka si Risa, nationwide, bit, si Kiko at saka si Bam, tapos yung political capital nila itatransfer. Tapos merong negative campaign, no? May negative campaign para banatan yung mga Bongo, the Dutertes of this world, no? Tapos yung mga ilan na
kayang batakin away from the administration slate. Halimbawa si Amy, no, nawala na sa administration slate, di ba? 'Yun, pwede mong puruhan, no? Pwede mong puruhan, no? Kaya kung mangyayari yan, yung negative campaign at saka tong positive campaign ng dalawang Marias, then may malaking chance na makapasok hindi lamang si Kiko, kung hindi pati si Bam. What about the other? Assuming na may makikinig sa atin. Yeah, yung pangatlong Maria. Yung pangatlong Maria, baka dun pumasok yung sinadjust ko. Si Maria Cristina Aquino. Yes. Baka who knows, baka hopefully baka gumaling na din si Chris. Makatulong. Ano pa rin yan? Matatagalan pa si Chris. Medyo matatagalan pa eh. Medyo matatagalan pa. What about the other leftist groups? Ang dami mga, and there's the yung partido ng laban ng masa, sila Calyodi, and then there's the Makabayan Bloc. Hindi ba maka-confuse ng voters? And then andun pa yung pati nga si Luke, vlogger na yan, TikToker. Yun, ang dami. Pati nga si Luke sa post niya, ini-invoke na niya yung pink wave eh. No? Yung post ni Luke lately, ini-invoke na nga niya yung pink, kahit hindi siya nakasama ron. Dahil kalaban nila si Lenny eh. 'Di ba? Last elections. Pero kahit kalaban nila, ini-invoke na niya ngayon. Dahil nga ang tingin nila ay meron pa ring significance ito kahit hindi na maximize for the past 2 years after the election, no? Ako, I'm not too sure, no? Paano, yung iba kasi... may tanong ako sa Ronald. Yung iba kasi, tapusin ko lang to, Mark, no? Iba kasi ini-invoke, meron tayong 15 to 16 million votes, no? Meron tayong 15 to 16 million votes. That is enough. That is enough para may panalo yung ating dalawang senador at yung ating mga party list. May nagsasabi ng ganon. Ay, nako. medyo malabo 'yon. Medyo malabo 'yon, no? Kaya okay na i-harness, okay na mag-scale up, pero wag din masyadong over optimistic. No? Medyo over optimistic. May tanong ako. Your enthusiasm. Yes, Mark. May tanong ako sa inyo dalawa. How about the possibility of Kiko Bam joining forces doon sa kila Luke and Leody? Meron bang ganung senaryo? Meron bang ganung, will it be beneficial to both parties o baka sila ano lang yung makikinabang sa ganon? For now wala. Okay. For now wala, no? Walang ganon, no? Who knows? May 8 months pa naman. Pero for now wala akong nakikitang ganon. Is it lalo na with the Makabayan Bloc. Kasi Makabayan, 11 na sila eh. Ang dami nila eh. Diba? So, wala nang mga guest candidates. May command structure naman yan eh. Pwede may umatras dyan eh. Diba? Pwede may umatras dyan eh. Yung kanya eh, parang democratic centralism ni kanya eh, ni Big R. Ayan na naman tayo, sir. Ako Trotsky na ako ngayon. Ito si Ronald, mukhang yung mga ibang kaibigan natin dyan, medyo nasa war mode sila ngayon dahil nag-back and forth yung iba. I think, was it Renato or was it Teddy? Was it something like, essentially kami lang lumalaban sa lahat ng mga kasamaan, ganun, tuloy binalikan sila. Kay Villar, kay Digong, ayan na, nag-aaway-away na. Tapos yung iba, nag-whataboutism. Bakit yung Liberal Party, ganyan-ganyan? Sabi ko, well, trapo naman talaga. So, what is there? Hindi naman nagpanggap ang Liberal Party na silang baka nakalimutan nila na two-party system nun. Diba? Diba sa Roland, maraming Liberal Party na sumama sa inyo, puro mga ano lang. Liberal. Ito tanong ko, anong alliances ang magandang, kung may mga guest candidates na kukunin itong pink na na grupo? Kung hindi sila Leody or sila sino ang magandang ipasok nila? Hindi yung Mark Gamboa. Pwede. Ayun. Diba? Yung mga dahilan para hindi makipagsama sa iba, baka dito, Juan, mas may dahil baka pwede. Ayun lang, baka wag ka lang didikit kay Mocha at saka kay Banat Bay. Ingat ka, Mark. Baka makakalimutan dahil sa'yo. Pahamak ka eh. Nung tumakbo ka, ang dami mga nag-shade. Yan ang kaibigan ni Ronald at si Hidarian, yung mga ganun. Ano yung sasabihin ni Ronald, Hidarian? Baka makabawas kay Mark yun. Kaya,
Baka nga kami pa yung pabigat sa'yo, pare. Kaya, lalo na yung mga pink na bumabatikos kay Richard. Oo, at saka yung mga Gen Z na trigger dahil na-praise ko si EJ Obiena. Talaga itong mundo na to puro na lang trigger lahat. Pero yung mga loyalist na support ko, yung yung mga solid north ko, papunta sa'yo lahat, Mark. Joke lang. Matitroll na naman ako. Thank you so much, gentlemen. Let's go to our last episode. I think we forgot to mention, we have a president called BBM. Maybe you want to talk about BBM a little bit. Parati si Marcos yung huling topic natin, no? Parang afterthought. Hello everyone! Ito na ang pinakainabangan natin. Pinakamahirap na introduction yata ito sa RRM episode. May nadagdag na naman ng title. Of course, kasama po natin as always, the hero of the moment, ex-secretary, future senador, ayan, aka, mga mahaba-haba, aka Toronaga, Edumansanas, and of course, Ronald Llamas. Thank you very much, Senador Ronald Llamas, for joining us. And as if one senador was not enough. Ex-senador. Future ex-senador. Ito na. OMG. Attorney Mark Gamboa, senatorial candidate. Kamusta, senador? Ikaw naman, senador. Senador na lang sa'yo, Mark. Ikaw naman, senador. Okay naman. Ito. Medyo may high pa eh. Pag tumakbo ka pala for the first time, may adrenaline rush. Ang tagal bumaba. So, hindi pa masyadong bumababa. Ngayon pa lang nagsisink in. So, napanood ko yung speech mo sa Comelec eh. Oo, ganda. Napanood ko yung speech mo sa Comelec eh. No, okay. Maliban lang doon sa sinabi mo na mahalaga yung good intentions. Ayun lang. Okay naman yung speech, Sec Ronald. Okay naman yung pagsasalita ko. Kinakabahan ako sa stage eh. Parang veterano. Alam mo naman ng mga vloggers, mas magagaling magsalita yan kaysa mga trapo. Oo. Diba? Doon lang ako nag-object. Yung sapat ang good intentions. Pero Mark, sa sobrang galing mo para ka ng trapo. Sobrang galing mo magsalita para ka ng mga trapo. Di ba? Parang masyadong bagong muka ng trapo. Trapo pa rin. Hindi. Bagong muka. Fresh trapo. Maraming vloggers na nag-a-apply sa local Oo, marami. Hindi, ito yung i-question mo na Richard. Sa local, marami. Namamonitor mo ba, Mark? Oo. Ikukwento ko kasi nagkataon na nag-file ako first day. Ang daming vloggers na nag-file. Pinagbabash tuloy kaming lahat. Sinasabi ng mga tao na ano ba yan, dati artista. Ngayon naman, puro vloggers naman, content creators naman ang nagsisifile ng mga candidacy. Diba? So ang dami, binabash kami lahat. Si Rosmar. Si Rosmar, pinakamalaki sa TikTok. Nakita ko yun. Tumakbo as councilor ng Manila District 1 sa Tondo. Tapos kanina kasama ko nandun ako sa Manila Hotel din. Si Diwata. Ayun, nakita ko rin yun. Ayun, tumakbo vendors party list. Fourth nominee. Ganun ba sila kakampante na 4 yung nominees? Di ba hanggang 3 lang? Yun nga eh. Oo nga. Hindi, hanggang 5. Hanggang 5. Pero backup lang yung 2 sa dulo eh. Backup yun. No? Tapos kahapon. Baka kasi yung una patayin ng ikalawa. Tapos yung ikalawa patayin ng ikatlo. So kailangan. Madugo. Di ba nangyari yung isa, 5, pinag-resign yung 5. May nangyaring ganun, di ba? Kahit pang-6, pwede pa rin pala. Nangyaring ganun, no? Yung Duterte Youth, di ba yun ang ginawa niya? Pina-resign lahat. Tapos yung girlfriend, Duterte Youth. Oo. Gawain ni Sir Ronald sana yan. Buti si Ronald ginawa. Tapos kahapon. Kaya yung party list ng yung with disability, PWD, hanggang ngayon sa Supreme Court pa. No? Hanggang ngayon sa Supreme Court pa yun. Yung magsasaka party list, nasa Supreme Court pa. Yun. Maraming ganyang away.
Kaya nga kanina, doon sa story ko na Richard, nung guest ko si Shell, ayoko sana magsalita dahil siyempre kapartido. Pero nung bandang huli, nagsalita na rin ako bago siya matapos. Sabi ko, gusto ko lang banggitin dito, si Percy Sendanya, yung kakapanalo lang na kongresista, no, ngayon, no, nag-giveaway para kay Shell. Pero mo kongresista na, nag-giveaway pa para kay Shell. No, sabi ko hindi nangyayari sa party list yan. Sa party list agawan ng posisyon, no. Ngayon lang ako nakakita, no, ng partido na yung kakaupo lang na kongresista nag-giveaway para sa isang bago. Nakakita na lang second ng nominee na lang no? Richard. First nominee si Shell. Oo. Kahapon Richard, meron pang isang yung kinukwento ko na sikat na TikToker ngayon, yung si Eli San Fernando, yung pro-labor na pinakamainit ngayon sa TikTok sa politika. Tumakbo rin kahapon na party list. Pero Mark, parang out of nowhere siya. Parang wala siya sa eksena 4 months ago. Bigla lang siya lumitaw out of nowhere. Oo, biglang uminit. Pero the thing is, tumakbo na siya 3 years ago eh. Ibang party list. O tapos siguro yung kanyang TikTok sumabog mga 4 months ago, 5 months ago. Exactly. Ngayon napakainit ng kanyang TikTok. Ano yun, sorry? Yeah, nakasabay ko yan. Nakasabay ko siya sa kay Shelo Magno. Nakasabay ko siya. Tapos PUP yan, di ba? Tika PUP. Tapos PUP, nakinig siya sa akin habang kumanta ako ng 2 kanta, yung She at saka yung 2 kanta, napilitan siyang kumanta. Napilitan siyang makinig sa kanta ko. Paano kung hindi siya makinig, baka gulpihin ko eh. Mark, balikan kita. Let's go back to your stories yun na. Pero dito sa itong partida ng Kamanggagawa party list. Yeah, how is that different from other progressive party list? Bakit hindi siya sa Makabayan, hindi siya sa Akbayan or something like that? Ibang ideology niya, Big R. Ano nga talaga? Sorry, yung iba dyan kasi parang hindi yan Maoist. Hindi yan Maoist. Hindi rin siya Trotskyist. Katulad ng mga binanggit mo. Wag na tuloy. Baka ma-charge pa tayo ng red tagging. Nag-appear ako sa kanilang podcast. Nag-guest ako sa podcast nila nitong si Eli. Yung sa core principles ng mga pinaglalaban ng mga labor groups, hindi naman sobrang nalalayo. Okay? Siguro yung approach lang nila ang iba. Siguro merong mga konti-konting iba sa policy, pero yung mga pro-labor na mga senador, yun yung susuportahan niya. Katulad ng sila Luke Espiritu, sila Saning Matula, yun naman ang mga susuportahan nilang senador. Pagdating sa mga pro-labor na mga organization. Siguro iba lang yung approach na mas maingay, straight, in your face. Tapos ang pinaglalaban nila, ang main nila is yung provincial rate na mawala na yung provincial rate. Yan kasi mga yan, kami, magkakaparehas naman kami sa labor issues eh. Pero pag tinanong mo yung mas malalim, no, anong ideology, ano yung fundamentals, no, ano yung tools of analysis, doon lang kakaiba. Halimbawa, iba yung Maoist, iba yung socialist, iba yung social democrat, iba yung Trotskyist, no? So medyo doon nakakaiba. Pero pag tinanong mo sa mga surface issues ng labor, magkakaparehas yan. Pero pag nakita mo na kami nagiinuman, tapos pinag-usapan ng ideolohiya, hampasan na ng bote ng biryan, no? Parang magandang mapanood yung inuman ni Eli tsaka ni Sir Ronald. Yan ang gawin natin, Mark, next time. Pag kayong 4-5 magsama tayo, magampasan tayo ng bote dyan. Maghanap tayo ng safe place. Wala tayong labang kay Richard eh. Nagkukanto eh. Nag-shadow boxing sa gitna ng kalsada sa Global. Mark, wala tayong laban dyan. Bro, yung Lord the Gym vibes ko dyan. Sir Ronald, parang stalker. Ikaw, wag ka lang masyadong magaling. Dahil yung mga masyadong magaling, hindi na yan nilalabanan ng mano-mano, binabaril na lang eh.
Oh, ganyan. Parang, parang, parang dati magkasama kami ni Danny Javier ng Apo Hiking Society. May inaway siya. May inaway na malaki. 6'2". Tapos 280 pounds. Oh, Nung geez. inaway na niya, pumunta sa likod ko. Pumunta sa likod ko. Pero mo yung starter. No? Tapos sa akin pinaharap. Laki. Hindi ko Diba? kaya ng mano-mano. Kahit may kaunti akong alam sa sikaran. Hindi ko kaya ng mano-mano. Kaya naghanap ako ng bangko. Hinampas ko ng bangko. Bagsak. Oh, ito talaga si Danny Javier. Pumanaw na. Ayun. Ayun, Oh, grabe. starter yan. Right to Starter self-incriminate. yan si Danny. Ayaw nga Hindi ko nilalaglag. naman binanggit kung sino eh. Hindi ko Oo. naman binanggit kung sino eh. Pero pag binanggit ko, laking mama Mark, eh. Oh, Mark, politiko rin. Oh. Mark, tulungan natin si Sir Ronald. Marami siyang pinapahamak. Change topic tayo. Bakit ka tumakbong senador? What's the journey? What's the mental journey? What's the emotional journey? Pakita muna natin para sa mga makakapanood ng video yan. Ayan. Yun. Senador talaga, no? Yun. Senador. Let's go. Gusto kong gusto kong maging disruptive. Gusto kong gusto kong baguhin yung politika sa Pilipinas just by running, 'di ba? Naniniwala ako kahit tumakbo ka lang, marinig yung mga pinaglalaban mo, may chance ka na baguhin yung naratibo, baguhin yung mga pinag-uusapang issues. Kasi dito pa lang sa podcast natin nakaka-influence na tayo eh. Paano pa kaya kung larger stage? Kahapon nakita mo yung coverage sa akin kahapon, ang dami, no? Tuwang-tuwa ako. Inquirer, ABS, TV5, Rappler, yung mukha ko nakalabas doon. Nakakatuwa. And at the same time, gusto kong i-push yung mga issues. Gusto kong i-represent yung mga katulad ko na vloggers, creators, online sellers, freelancers, na tingin ko maraming mga pwedeng mga isulong na programa para sa kanila. Pero aside from that, syempre, yung mga pinaglalaban naman natin ng mga issues katulad sa West Philippine Sea, sa foreign policy, lahat yun syempre, lahat naman ng mga stand natin, yun din yung dala-dala natin dun sa kampanya. Pero gusto ko maging disruptive talaga eh. Sa totoo lang, ang inspiration ko talaga, sa Europe, yung Fidias, yung na-mention ko, na YouTuber siya. Sa European Parliament. European Parliament. YouTube lang. He was able to change the conversation and he was able to win a seat sa European Parliament. Ngayon, yung mga viewers niya, dinadala niya doon sa loob ng European Parliament kung paano yung proseso doon, kung paano yung ginagawang botohan doon, ano yung ano. So, yun yung parang model ko na kung nagawa niya doon sa Europe, ba't di ko subukan dito? So, siyempre, iba yung politika dito sa atin. Some would say, pera-pera pagdating sa politika. Pero, yun, kaya hindi natin malalaman kung unless subukan natin. So, yun, tumakbo tayo. Pero paano yan? Yung campaign manager mo nagtatago? Yun nga eh. Kailangan ko maghanap ng bagong campaign manager. Buti hindi nga ako nagsalamin kahapon eh. Baka mapagkamalan, damputin ako doon eh. O nandito pala, tumatakbo sila, damputin na natin. Buti kaya hindi ako nagsalamin. Big R, yung aking 0.6 nagbago na. 0.1 movement na. 0.1 na. Yan. Dati ganyan ang sign ko. Dati ganyan eh. Ngayon ganito na, parang isko na. No, ganyan na ang sign ko ngayon, no. 0.1 na, no? Sino kaya umagaw? Ha? Inagaw Sino ni umagaw? Si Barry Gutierrez, naging 1.5, no? Inagaw, no? Kaya pala si Barry. At least si Rafaela 0.7 na. Oh, ay, diba? wow. Buti na lang pinaliwanag ni Ronnie Holmes kagabi. Sabi ko kasi masaya ako dahil yung mga botante na-realize nila hindi ako pang Senado. Ako ay for higher office, no? For president, no? Kaya Iyon. Iyon. Diba? Nakakita ako ng silver lining doon sa pagbaba sa 0.1. sabi ni Ronnie Holmes, alam mo, yung margin of error, pwede kang 0, pwede kang 3,
Pwede kang yun yung ibig sabihin ng margin of error. 3% ng population galit na galit sa'yo kasi Oo, kaya ka margin of error eh. Yung best case, 3% ka. Yung worst case, 0 ka. worst case, negative ka. Mas maraming galit sa'yo kaysa boboto sa'yo, Sir Ronald. Pwede. Parang, Pwede na pala Ronald Llamas for President Movement. Ano? Pwede na natin simulan. Isabay ko na sa kampanya ko. Di ba? Para point masimulan na. Ang slogan ko kasi, yung isopropyl, no? Isopropyl alcohol, kayang patayin ang 99.9% ng germs. 99.9% ng germs kayang patayin. So merong 0.1%, no? May 0.1% na magso-survive. Si Ronald Llamas yun. Mas Ronald, yung sa'yo, kating ko. Gusto ko kating ko. Lahat na napapatay. Yan ang hindi kayang patayin ng alcohol. Yung 0.1%. O, di ba? O. Meron akong campaign ko na. Bayan. Linisin ang bayan. Linisin ang mga trapo, mga ganun. Pero may matitirang konting mga kaibigan niyang trapo. May 0.1%. Si Ronald. Richard, may gusto lang din akong meron akong realization. Today, actually kagabi pa lang na-realize ko na eh. Kasi ang dami kong ginulat na konti lang nakakaalam na tatakbo ko. Una kong sinabihan si Richard lang talaga. Pati ako nagulat eh. Sorry. Oo, yun. Si Richard ang una kong tinanong. Sinabi sa akin ni Richard, Mark, kung gagawin mo yan, do it properly. Get an election lawyer. Get an ano. So yung mga advice na sa akin, nagamit ko. Yung sa tatay ko, nasabi ko 2 days before. Okay. Wala siyang idea na tatakbo ako. Pero ang na-realize ko kahapon, nung gabi, yung outpouring of love dun sa mga friends ko, sobrang nakakataba ng puso. As in, ang daming tumawag, nag-text, nag-comment, susuportahan kita, kumbaga, wala pa akong, hindi nila alam plataforma ko, hindi nila alam pero dahil sila ay mga kaibigan ko at sila ay mga mahal ko, they are showing their love back to me. Talagang ang taba-taba ng puso ko kahapon dahil sa outpouring of love mula doon sa mga tinuturing kong mga malalapit na kaibigan. Some of the biggest vloggers, content creators, nag-comment, Mark, suporta ako sa'yo. So, tumang-tuwa ako na coming from them. Kasi ako naman, kahit dati pa, pinaglalaban ko sila. Kapag minamaliit yung mga vloggers, content creators, ako yung nakikipag-away para sa kanila. Kaya to see them na kung kailan ako naman yung may kailangan, sila naman yung susuporta sa akin, ang sarap sa pakiramdam. Parang ganito kaaga, I'm getting my flowers, parang ganon. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-show ng suporta. Actually, ang problema ko din is, nag-file kasi ako as independent. Okay, so I'm not sure, syempre, aaralin pa ng COMELEC yan, I have to prove na meron akong capability na mag-run ng isang nationwide campaign. Sa tingin ko naman, kaya ko. Okay, so kahit pa paano, meron naman tayong konting resources. Tapos nung nag-announce ako kahapon, ang daming mga kaibigan ang tutulong at magbibigay ng kanilang suporta. So sana makita naman ng COMELEC na seryoso tayo. Kasi madalas ako magpatawa minsan dinadaan ko sa jokes para matuwa yung mga viewers. Pero pagdating dito sa takbo kung takbo. Diba? Hindi tayo masyadong kilala. Niwala pa tayo siguro sa 0.6, 0.5, 0.4%, pero kumbaga kaya nga tayo magpapakilala eh. So yun naman yung gusto ko na nakuha ko from itong 2 days na ito na talagang sobrang high ako sa adrenaline at hindi ko ma-explain. Si Maharlika ba at si Sasot kasama doon sa magsusuporta sa'yo? Hindi. Hindi. Ano kung susuportahan ka, hindi na kita iboboto. Ka na sa amin, cancel. Wala pero na. merong mga kakampi si Maharlika na tumatalo na sa admin na. Sila natin yung sila Pebbles tsaka yung si Madam Ellie na mga before align kay Maharlika, ngayon nasa side na ni
ng admin. So isa-isa nang nalalagas yung pong mga supporters dito sa kay Maharlika at saka dun sa Maisug. So yung iba sinasabi daw baka daw kasi wala ng ano, ewan ko. Pero yun, medyo nawawala din. Wala ng gasolina. Baka tatakbo na din. Marami tayong inaabangan na pwedeng tumakbo pa eh. Sila Rendon Labador, sila Bostoyo, si Bostoyo pala nagsabi na hindi tatakbo. May inaabangan pa tayo ng mga ang nangyari, Richard, parang pinauso natin. Yun naman yung maganda. Pioneer. Nauso. O ngayon, nakita nung mga vloggers, mga influencers, itong si Mark tumakbo lang, hindi naman kilala yan, ang daming media coverage. Yun nga, baka mauso. Ang problema, baka lalo kaming hindi seryosohin kung ganun. Yun nga, you have to distinguish yourself from other vloggers and make sure na ikaw, RRM ka, Shogun team ka. Itong mga to, no offense dun sa iba. I think there are vloggers and then there are vloggers. And obviously, ikaw, Mark, even if we don't agree on everything 100%, at least kasama tayo sa isang ecosystem. Pinag-usapan natin ang masinsinan mga policy issues. So no one can accuse you of not knowing political landscape. You are with us and people are listening to you. Hundreds, millions of people have been listening to us over the past year. So mabuhay ka, Mark. As I said, I hope itaas mo yung bandera ng mga vloggers in a way that people start paying attention in a good way. Siguro mamaya pwede natin pag-usapan yung mga Diwata types kasi nag-trollan din yung mga yan, 'di ba? Si Rabdor, Lebron, di ba pinagtawan Rendon Labador. Si Rendon pinagtatawan niya si Diwata, 'di ba? Akala niya si Ricky ng Bunyog. Ayan, tatakbo din. Party list, So nag-aasaran sila. But I think that sets the tone perfectly for next Enzo Recto ang nominee, no? I think that sets the tone perfectly for the next episode because Sir Ronald also has to go due to some commitments later on. Next episode, pag-usapan natin, if you're Team DDS now, should you worry about the prospect of 8-0 din sila? Kasi mukhang alanganin din yung mga DDS if you look at the latest survey. Even Bongo apparently is not doing as well as many people expected if you're to believe some of the more authoritative surveys. So, eto na ba nung time ng mga DDS naman na ma-8 inodoro sila sa darating na election? Thank you very much, gentlemen, and congratulations, Mark. May the journey of 1,000 miles begin with this big move. Senador Mark, thank you so much for joining us. And future ex-senator naman, si Ronald. Good luck. President na. Para pag tumakbo akong presidente, senador ka na. Yun nga eh. Sir Ronald, malapit na birthday mo, di ba? Sir Ronald, malapit na birthday mo. Ano unahin? Yung birthday mo or yung filing of candidacy mo? Advance happy birthday daw sa Senator Ronald. Ang dami Salamat. Akala ko 5 months ago. Kailan ba birthday? Actually, 5th ng October 5, Sabado. Okay. Sabi mo, okay. Sorry, Mark. Mali. 5 na October. Okay. 5 na October. Okay. Thank you so much again sa mga supporters natin. Marami nagmamahal kay future ex-senator, Senator Ronald and Senador. SMG na lang, SMG. Kayo ba na SMG? Senator Mark SMG. Okay, so SRL. Kainis kayo. Basta ako mag-mayor na lang ng Baguio, bahala kayo sa buhay nyo at magkagawad na lang kami niyan dito sa QC. Thank you so much, guys.